Kyria Sanders. Siya ang anak ni Joshua Sanders, ang emperador na hinahangaan ng lahat. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya kailanman kinilala ng mga tao. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa pag-aaral sa maliit na kaharian ng throne sa ibang bansa. Dahil dito, hindi niya natutuhan ang sining ng pakikipaglaban mula mismo sa emperador. Bukod pa rito, pinili niyang gamitin ang espada sa halip na ang sibat na siyang sagisag ng kanilang pamilya. Kahit na nakabalik na siya sa kanyang sariling bayan, hindi pa rin siya namukod-tangi. Sa halip, naging tampulan siya ng pangungutya, maging ng hukbong rebelde. At higit sa lahat, ipinataw sa kanya ang isang nakahihiyang bansag. Ang lalaking nagtatago sa bisig ng kanyang ina. At sa isang silid makikita ang isang pamilyar na babae na may pulang buhok na nakahiga sa kanyang kama. Pumasok dito sa loob si Kyria at tinawag ang babaeng itong ina. Ngunit, sa pagpasok niya, siya ay natigilan matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina sa kanya. Patanong nitong sinabi na ilang beses pa ba daw niyang dapat sabihin ito para maintindihan daw ni Kyria. Hindi ba daw sinabihan na niya ito na huwag na siyang tawaging ina? Si Lady Cheryl pala ang ina ni Kyria. At isa lang ang ibig sabihin nito. Siya ang naging asawa ni Joshua Sanders at anak nilang dalawa si Kyria. Ngunit tumugon naman si Kyria at sinabi na sila lang naman daw ang tao sa loob. Kaya tinanong niya ang kanyang ina kung ano naman daw ang masama doon. Agad naman sumagot si Cheryl at sinabi sa kanya na palagi daw nitong bantayan ang kanyang mga kilos at asal. Dahil kahit na pansamantala lang, si Kyria pa rin daw ang commander. Saad pa ni Cheryl, narinig daw niya mula kay Sir Hamill na nakatanggap siya ng isang dual notice mula sa The Rebel Army. Sumagot naman si Kyria at sinabi na oo, at sa ngayon daw ay pinag-iisipan pa niya kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit nang marinig ito ni Cheryl ay agad siyang nagsalita. Galit niyang sinabi na ang lakas naman daw ng loob nila para gawin daw yun sa kanyang anak. Pagkakita sa naging reaksyon ng kanyang ina, agad siyang pinakalma ni Kyria. Magalang niyang sinabi rito na huminahon muna daw ito. Bigla naman napahawak sa kanyang ulo si Cheryl dahil mukha yatang sumakit ito. Wika pa niya, kung hindi lamang daw sana siya nalason, na siyang dahilan kung bakit siya bumaba sa pwesto bilang commander. At siya ay napapaisip kung paano nagkaroon ng isang rebelyon at eksakto pa daw ito sa unang bakasyon nilang magkasama. Agad naman hinawakan ni Kyria ang kamay ng kanyang ina at sinabi na huwag na daw itong mag-alala pa ng sobra. At sa ngayon daw ay mag-focus na lamang ito sa kanyang paggaling. Sabay sabi sa kanyang ina na kung nakalimutan na ba daw nito kung kaninong anak siya. Siya daw si Kyria Sanders, ang anak ni Joshua Sanders, ang taong hindi kailanman nakaranas ng pagkatalo kahit minsan. Hindi nagtagal sa harap ng kanilang kastilyo, makikita si Kyria na naghahanda kasama ang mga knight. Kasama niya rin sa kanyang tabi si Sir Hamill. At sa hindi kalayuan ay makikita ang isang pangkat ng mga knight na patungo sa kanila. Ito pala ang pangkat ng Rebel Army. At mukhang isang digmaan na naman ang magaganap. Nang makita sila ni Kyria ay agad nitong itinikom ang kanyang kamao. Ngunit, may napansin naman si Sir Hamill sa kanya. Kaya tinanong niya ito kung kinakabahan ba siya. Hindi naman ito itinanggi ni Kyria at sumagot, hindi ko may kakaila iyon. Tutal, ito ang una kong digmaan mula nang bumalik ako. Pagkarinig sa sagot na yon, muling nagsalita si Sir Hamill. Ipinaalala niya kay Kyria na dati ay sabik na sabik itong sumabak sa labanan, ngunit sa huli ay hindi nito tinanggap ang hamon sa duelo. Dagdag pa niya, iyon daw ang tamang desisyon. Ayon kay Sir Hamill, kung magpapadala sila sa pang-uudyok ng kalaban at matatalo si Kyria, lubos na babagsak ang moral ng kanilang hukbo. Sa huli, pinaalalahanan niya si Kyria na nakasalalay sa bawat kilos at pasya nito ang buhay ng mga knight na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Tinanong naman siya ni Kyria na kung gaano ba daw kalawak ang alam nito tungkol sa kanya. Na siya namang ikinagulat ni Sir Hamill. Sabi pa ni Kyria, akala daw ng mga tao ay tumakbo siya dahil nag-aral siya abroad sa isang maliit na kaharian. At ginamit ang espada sa halip na sibat na siyang simbolo ng kanilang pamilya. Ngunit idinagdag niyang sawa na siyang marinig ang mga ganoong usapan. Ayaw na niyang patuloy na husgahan ng iba batay lamang sa mga tsismis at maling akala. Pagkarinig sa mga salitang yun at makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Kyria, hindi maiwasang mabigla si Sir Hamill. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
Bigla silang nagulat nang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa malayo. Umalingaw-ngaw ang tinig na ito sa buong kampo. At makikita si Argo na nakasakay sa kabayo kasama ang kanyang mga knights. Sila pala ang nakita natin kanina na patungo sa kanila ni Kiria. Pinakilala niya ang kanyang sarili, sabi niya na si Argo Rain Suspen, ang Imperial Prince ng The South Avalon Empire. At dahil daw hindi sumagot sa kanyang hamon si Kiria, napagpasyahan niya na siya na mismo ang pumunta dito at hanapin siya. Kung kaya malakas niya itong tinanong na kung hanggang kailan pa ba daw ito balak magtago sa likod ng kanyang ina. Pagkatapos ay isang flashback ang sumunod. Sa kalaaliman ng gabi sa ilalim ng bilog na buwan sa loob ng isang tent ay maririnig natin si Dargo na may kinakausap na isang tao. Tinanong niya na kung siya ba daw talaga ang mamumuno sa kanilang hukbo. Nais din niyang malaman kung sigurado ba itong tama ang kanilang gagawin. At makikita natin na ang kanyang anak pala na si Argo ang kanyang kausap. Sumagot naman ito at sinabi na kumpiyansa daw siya sa kanyang plano. Ayon sa kanya, nakumpirma na niya ang lahat sa pamamagitan ng isang espiya na kanyang naipasok sa kampo ng kalaban. Idinagdag pa niya na kainahinala at napakahina umano ng kakayahan ni Kiria Sanders. Saad pa niya, isa na raw siyang eksperto sa edad na 20 at kabilang pa sa 10 pinakamalalakas sa buong imperyo. Dahil dito, naniniwala siyang imposibleng makipagsabayan sa kanya ang isang tulad ni Kiria. Pagkarinig nito, sandaling natahimik ang kanyang ama bago nagsalita. Sinabi nito na noong kaedad ni Argo si Joshua Sanders, tinatayang nasa antas na siya nang hindi bababa sa A-rank. Nang marinig ito ni Argo, siya ay nabigla at hindi makapaniwala. Ibig sabihin lang daw nito ay si Kiria ay isang. Sumagot naman ang kanyang ama at sinabi na tama ang iyong pagkakaintindi. Si Kiria ay isa ng master rank. Dahil dito, seryoso siyang binalaan ng kanyang ama na mag-ingat. Ipinaalala rin ni Dargo sa kanya na si Kiria ay anak ni Joshua Sanders. At dahil siya ang anak ng lalaking yon, posibleng mas malakas at mas bihasa pa siya kaysa sa ipinapakita niya sa iba. End of flashback. Sa kasalukuyan, sa kabila ng babala ng kanyang ama sa kanya ay mas pinili pa rin ni Argo na harapin si Kiria. Makikita ang galit sa mukha ni Argo habang may iniisip siya. Ayon sa kanyang iniisip, kahit na anak pa ni Joshua Sanders si Kiria, iyon lamang ang maipagmamalaki nito. Naniniwala si Argo na pagdating sa espada, hindi siya magpapatalo kaninuman. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang espada at sumigaw, "Wala ka bang balak tanggapin ang hamon ko sa duelo, Kiria Sanders, anak ng emperador?" Pagkarinig sa kanyang sigaw, nagtawanan ang mga knight na nasa kanyang paligid. Tinawag ng isa si Kiria na isang duwag. May ilan namang nagsabing takot na takot ito. At yun din umano ang dahilan kung bakit tumakas ito noon papunta sa isang maliit na kaharian. Pagkarinig sa mga pangungutya ng hukbong rebelde, makikita ang galit sa mga mata ni Kiria. Sinabi niya na malamang ay para sa kanya ang mga tawanan ng mga rebelde sa ibaba. Pagkatapos nito, inihakbang niya ang isa niyang paa sa pader ng kastilyo. Nang makita yun ni Sir Hamel, nabigla siya at bakas sa mukha niya ang pag-aalala at agad na nagsalita. Sinabi niya kay Kiria na hindi nito dapat dibdibin ang mga pangungutya ng kalaban. Ngunit sumagot si Kiria, hindi ba daw sinabi na niya na ayaw na niyang marinig ang mga ganoong klaseng mga salita. Pagkatapos sabihin yun ay tumalon siya mula sa pader ng kastilyo upang harapin ang mga rebelde. Wala naman may nagawa pa si Sir Hamel habang malakas na tinatawag ang pangalan ni Kiria na makikitang pababa na. Eksakto siyang bumagsak sa kanyang kabayo at nilinggan niya si Sir Hamel sa itaas. Na makikita ang labis na pag-aalala sa prinsipe. Kung kaya agad niyang inutusan ng lahat na i-deploy ang Knight Order ngayon na mismo upang mag-intervene sa labanan anumang oras. Na siya namang sinunod kaagad ng mga knights. Nang makita naman ni Argo ang ginawa ni Kiria ay biglang napatahimik ito at nagtaka. Samantala, maririnig naman natin si Kiria na malakas na sumisigaw habang nakasakay sa kanyang kabayo. Tinawag niya si Argo Rain Suspen at nagpakilala. Malakas niyang sinabi na siya ang Avalon Second Imperial Prince, Kiria Sanders. At tinatanggap daw nito ang hamon. Kaya pala napatahimik si Argo dahil hindi siya makapaniwala na tumalon si Kiria mula sa pader ng kastilyo at napatanong na kung nasisiraan na ba daw ito ng ulo. Ngunit, bigla siyang napangiti at sinabi na mas maganda nga daw ito.
At dahil nga sa humantong na ito sa ganito, tatapusan daw niya ang laban sa isang hampas lang ng kanyang espada. Itinaas niya ang kanyang espada na makikita natin na pinalilibutan ng kulay bioletang aura. Sabay sugod kay Kirya na makikitang palapit na rin sa kanya. Nang makita siya ni Kirya na palapit ay bigla naman niyang ginamit ang kanyang teknik. Pinalibutan niya ng apoy ang espadang hawak-hawak niya. At nagulat si Argo nang makita niya ito. Wika pa niya sa kanyang pag-iisip, ito daw ay isang espada sa ibabaw ng talam nito. Kaya napatanong siya kung ito ba daw ang tinatawag na Aura Blade. At makikita si Kirya na itinaas ang kanyang espada at handa nang umatake gamit nito. Lumaki naman ang mga mata ni Argo nang mapagtanto niya na isa nga itong Aura Blade at kung kaya daw gumamit ni Kirya nito ibig sabihin lang ay hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi dahil nag-slash attack na si Kirya. Direkta siya nitong tinamaan sa kanyang leeg at huli na ang lahat para sa kanya na makapag-react pa. Humiwalay ang ulo niya sa katawan nito at hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Napatigil din sina Sir Hamel at kasama nitong knight nang masaksihan nila ang ginawa ni Kirya. Ganun din ang mga knight na kasama ni Argo, napatigil sila sa pagtawag at napatulala na lang. At makikita ang pugot na ulo ni Argo na bumagsak na sa lupa at malinaw na kung sino ang nagwagi sa kanilang laban. Matapos ng napakabilis na laban at atake ni Kirya, makikita sa umaapoy na espada nito ang dugo ni Argo na dumadaloy. At sa likod ni Kirya ay makikita si Sir Hamel kasama ang buong Knight Order na handang tumulong sa kanilang mahal na commander. Lumaki naman ang mga mata ni Sir Hamel sa pagkabigla nang makita niya ang ginawa at naabot ni Kirya. At sinabi niya sa kanyang isipan na yun daw ay isang Aura Blade. Isang sword technique na tanging ang mga nakarating sa antas ng Master Rank lamang ang maaaring gumamit. Samantala, pagkatapos-tapasan ni Kirya si Argo ay tiningnan niya ito. Sinabi niya na alam niyang napakahusay ni Argo, ngunit mukhang hindi niya alam na nasa antas na ng Master Rank si Kirya. Lumingon naman si Kirya sa mga knights na kasama ni Argo. At ngumiti sa harap nila na parang iniinsulto o kinukutya niya ang mga ito. Dahil dito, nagalit naman ang mga knight sa ginawa ni Kirya sa kanilang prinsipe. At agad nang kumilos at nagsimula ng umatake. Malakas nilang sinabi na patayin daw si Kirya Sanders. Nang makita ito ni Kirya ay agad niyang inutusan ng Knight Order na umatras at bumalik sa loob ng kastilyo at maghanda para sa defensive battle. Habang umaatras si Kirya ay malakas naman siyang tinawag ng isang knight at galit nitong tinanong na kung tumatakas ba daw ito na parang isang duwag. Nilinggan naman siya ni Kirya at ito ay nagsalita. Patanong niyang sinabi sa knight, na alangan naman daw hahayaan na lang siyang mahuli nila ng ganito. Sabay taas ng kanyang gitnang daliri at tinawag niya silang lahat na mga tanga. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.